Siyempre illegal ho 'yan dahil malinaw sa batas na yung kapangyarihan para magtakda ng sahod ay nasa Regional Tripartite and Wage Productivity Boards. So, nasa mga regional wage boards, nasa DOLE po 'yan. So, walang pupuwede na korte, sabi ho sa Article 126 ng Labor Code, ang pupuwedeng maglabas ng temporary restraining order or any preliminary or permanent injunction para harangan yung wage order na ilalabas ng mga regional wage boards. So ito hong nangyari dito sa National Capital Region ay panghihimasok ng Regional Trial Court doon sa exclusive jurisdiction and power ng Department of Labor and Employment. Ngayon, may malaki ho itong epekto, hindi lang dito sa NCR. Kasi ang epekto nito, ongoing ngayon, yung mga konsultasyon at mga hearing ng mga regional wage boards sa iba't ibang mga lalawigan, iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Ang implikasyon nito, halimbawa, kung dyan sa Region 5, sa Bicol Region, naglabas ng wage order na hindi katanggap-tanggap, halimbawa doon sa mga malalaking negosyante. Ibig sabihin ba niyan, pupunta rin yung mga negosyante doon sa lokal na korte dyan sa Bicol Region para ipahinto yung ilalabas na wage order? Ganun ho yung epekto niyan. Yung ginawa dito sa NCR ay maaari ring gawin sa ibang mga rehiyon. Dito nga sa NCR, sabi ho ng mga kababayan natin, di ba, lalo na sa mga probinsya, bakit laging NCR pinag-uusapan? Kaya nga ho tinutulak natin na dapat yung sahod sa mga probinsya ay pantay na sa Metro Manila. But then again, sticking to the issue, ang issue dito, illegal yan, hindi po pwede yan, at ang implication yan, especially ho sa mga probinsya at regions, po pwede ring mangyari.